Isang di malilimutang karanasan. Habang naglalakad ako sa loob ng mall, napansin ko ang isang lalaking mukhang kaawa-awa. Nakatingin siya sa mga tao habang ako'y nasa escalator. Napansin ko ang kanyang suot, gamit na damit, at tsinelas na halos mapigtas na sa kalumaan. Naawa ako sa kanya. Nilapitan ko siya at mahina kong tinanong, "Kuya, gusto mo bang kumain?" Nagulat siya, pero pumayag naman. Kaya niyaya ko siyang sumama sa isang coffee shop, pero laking gulat ko nang bigla siyang magalit at sabihan ako ng Bobo. bobo. Hindi ko na lang pinatulan. Alam ko naman sa sarili kong ang hangarin ko ay makatulong lang talaga. At sa kabila ng lahat, mukha pa rin namang masaya siya sa binili kong Java chips na inumin para sa kanya. Tinanong ko na lang kung saan niya talaga gustong kumain. Saan ka pupunta? Jollibee. Sabi niya, Jollibee. Ayun. Kaya dinala ko siya roon. Habang kumakain siya, halata sa mukha niya ang sobrang gutom. Sinimon niya lahat ng pagkain, ultimate gravy, hindi niya pinatawad. Yung chicken, parang sinaniban, butot balat na lang, pati kaluluwa ng manok ata sinipsip niya. Naiyak ako sa loob. Gutom siya. Naawa ako. At sa totoo lang, natuwa rin ako. Kaya iniabot ko sa kanya ang kaunting pera, pangbili na rin ng gusto niya. Nagulat siya. Napangiti ng malaki. Isang ngiting puno ng pasasalamat, pero kinuha ko muna ulit ang pera at sinabing, "Mamaya ko na ibibigay, tapusin mo muna yung pagkain mo." Para hindi niya ito mawala, at hindi lang yun. Inabutan ko pa siya ng Coke float, para combo meal na talaga. Sa sobrang tuwa niya, parang bata siyang naglalaro sa pagkain. Tinanong ko siya kung masarap, ngumiti siya at tumango. Bigla niyang itanong, "Bobo ka ba?" Nag-freeze ang kaluluwa ko sandali, baka ganun lang talaga siya magpakita ng appreciation, yung tipong may halong mental slap, pero hindi ko na lang pinansin. Baka ganun lang talaga siya makitungo, o baka nasanay na siyang hindi tinatrato ng maayos, at masyadong nasanay sa hirap. Sabay tanong pa niya, "Saan pa tayo pupunta, ma'am?" Ninitian ko lang siya, pero hindi agad ako sumagot. Habang hinihintay ang sagot, nagawa niya akong balotan. Oo, literal na belet. May halong laway pa. Sabay laro ng french fries na kunwari ay pangil niya. Sabay growl, na tipong akala mo asong ulol. Napansin ko na lang, pati yung straw ng Java chips, ninangat-ngat niya. Ginawang chewing gum. Akala mo may libre pang dessert. Sobrang nakakaawa talaga ang kalagayan niya. Pero may kakaibang saya sa kanya. Habang pababa kami ng escalator, kitang-kita ang tuwa at saya niya sa mga nangyayari. Itinaas niya ang kamay niya na parang Leonardo DiCaprio sa Titanic, biglang pumalakpak, tumingala. Woo! Parang kalapati na nakalaya. Tinaas ulit ang kamay, at sumigaw na parang isa siyang ibon. Yes, isang masayang ibon. Baka sa mukha niya ang walang halong lungkot. Ngunit paglabas namin ng mall, nang sinabi kong wala na kaming ibang pupuntahan. Boom! Iniwan niya ako. Bigla na lang niya akong tinalikuran. Umalis. Naglakad pa kulkid, parang wala lang nangyari. Walang, salamat. Iniwan niya akong nakatayo, tahimik, nag-iisip. Pero buti na lang, hindi ko pa naiabot yung pera.